24 oras. Nagliyabang pickup van na yan sa gitna ng EDSA sa tapat ng Corinthian Gardens patungong Cubao sa Quezon City. Nangyaring insidente alauna ng madaling araw kanina. Ayon sa driver, gumilid siya sa kalsada matapos may maamoy na nakakasulasok. Doon na raw nagliyabang ilalim ng hood ng pickup. Nagdulot ng traffic ang insidente pero wala namang nasaktan. Paalala ng otoridad, tiyaking nasa kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Magandang hapon po. Arestado sa Cavite ang isang lalaking suspect sa pangahalay sa Maynila. Ang biktima kalaro ng kanyang anak. Pero todo tanggi sa paratang ang suspect. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Agad dinakip ng mga operatiba ng Women and Children Concern Section ng Manila Police ang target nila sa bahaging ito ng Cavite. Inaresto ang lalaking suspect sa reklamong statutory rape. Nanghalay umano siya ng isang minor de edad sa kanilang lugar. Nagkaroon kami ng series of validation, surveillance. Kinonfirm talaga namin kung siya talaga yung sinasabi nila na nagtatago sa Cavite. Mga biktima nito ay yung kanyang kalaro ng kanyang anak na babae. Ayon sa pag-iimbestiga ng ating women's desk ay kanya pang inaanak. Kaya nagpursige yung ating women's section. Nahulihin ito. Itinanggi ng suspect ang paratang. Opo, inhipuan ko po siya. Yun lang pong ginawa ko. Hindi po totoo yung rape po eh. Hindi po totoo yun. Ayon sa MPD, na-discover nilang may arrest warrant din ang suspect para sa kasong acts of lasciviousness para sa iba pang insidente. Nakakulong ngayon ang suspect sa MPD jail. Paalala naman ng MPD sa mga magulang. Kailangan nating i-supervise yung mga anak natin, unang-unang minor de edad yan, para maiwasan natin yung ganitong pagsasamantala sa kanila dahil very vulnerable yung ganitong edad at huwag tayo magtiwala basta-basta. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Dalawang Chinese research vessel ang namataan sa Philippine Rice. Sa isang social media post, sinabi ng American maritime expert na si Ray Powell na ang mga barko ng China ay namataan sa bahagi ng northeast corner ng Philippine Rice. Base sa satellite image, nagmula raw sa Guangzhou sa China ang mga barko noong Pebrero 26 at dumaan sa Luzon Strait sa pagitan ng Basco Batanes at iba pang mga isla sa labas ng Luzon. Ang Philippine Rice o Benham Rice ay malawak na lupain sa ilalim ng dagat sa silangan ng Luzon. May lawak itong halos 130,000 square kilometers at mayaman sa likas na yaman. Noong 2012, inaprubahan ng United Nations ang ating claim na bahagi ito ng ating continental shelf at idineklara rin itong Protected Food Supply Exclusive Zone. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng ating gobyerno at ng China kaugnay nito. Halos 5 oras na wala ng kuryente ang bahagi ng Panay Island, Negros Occidental at Bacolod City. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bunso dito ng pag-shutdown ng Unit 3 ng Panay Energy Development Corporation na sinundan ng pag-trip off ng natirang Unit 1 at 2. Mag-aalas 7 kagabi, nagsimula ang blackout. Bago mag-alas 10, nakabalik din sa Panay Grid ang Unit 2 at 1. Pasado hati gabi na nang tuluyang mabalik ang lahat ng feeders sa buong Panay. Mag-aalas 9 naman kanina umaga na makabalik na sa grid ang Unit 3. Sa huling tala ng NGCP, stable na ang supply ng kuryente sa buong Panay. Nag-abiso ng Pag-asa na mas titindi pa ang epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Magtatag-init na rin kaya sa Ilog Pasig may mga kabataang nagtatampisaw na kahit bawal at delikado. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Halos buong maghapong tirik ang araw sa malaking bahagi ng Metro Manila. Masakit sa balat, tsaka nakakahilo rin. Ang mga ganitong kaso, posible raw mauwi sa heat stroke ayon sa Health Department. Kaya dapat sumilong kapag sobrang tindi ng init at dagdagan ang water intake o yung iniinom na tubig. Kung kailan hindi na po pinagpapawisan ang isang taong baka mauwi sa heat stroke, bigla na lang po yan magaganap at biglang matutumba na lang. Ang ilang kabataan naman sa Maynila nagtampisaw sa Ilog Pasig para mapawi ang init. Mistulang resort ang bahagi ng ilog sa ilalim ng tulay at linya ng LRT sa Quiapo.
May ilang nakahanap ng lubid para makapitan habang nagtatampisaw. Ang ilan naman tila nag-sunbathing pa pagkaahon. May mga magulang namang nakabantay sa kanilang mga anak. Sabi ng ilang residente, dahil sa init, kaya napapadalas daw ngayon ang pagligo ng mga kabataan sa ilog. Pero ipinaalala namin sa kanila ang babala noon pa ng Department of Health at Philippine Coast Guard na delikado at bawal ang paglangoy sa Ilog Pasig dahil kontaminado ang tubig at may mga dati nang nalunod dito, pati na sa Manila Bay. Sanay na po sila dyan sa ilog. Kabisado na po nila to. Pinagbabawalan po kaso nga matigas ang ulo niyan. Kaya pinapabayaan na lang po namin. Nagpaalala rin ang Task Force El Nino na mag-ingat sa paliligo sa mga ilog at dagat. Hindi raw dahil El Nino at napakainit ay hindi magbabago ang current o agos ng tubig. Pwede raw itong maging kabaliktaran sa ilang pagkakataon. Hindi ibig sabihin na pag El Nino walang ulan. No? Kung may ulan, sabi nga ng mga kaibigan natin sa Pag-asa, mas extreme yung thunderstorms, saka mas malakas yung pag-ulan. So, dapat iba yung pag-iingat pa rin. Ayon sa Pag-asa, inaasahang titindi pa sa mga susunod na buwan ang El Nino. Kaya ang pamahalaan gumawa na ng whole-of-government approach para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kabilang dito ang pagtitiyak na may maayos na supply ng tubig sa mga dam at reservoir at pagkakalat ng water tankers sa iba't ibang bahagi ng bansa. So very important na may backup for in case ihinto ang water, manipis ang power supply, may backup so services will not stop just because of El Nino power tightness and water shortages. Magkakaroon din ng cloud seeding operation para magpaulan sa mga palayan. Ayon sa Department of Agriculture, pinakaapektado sa ngayon sa kakapusan ng ulan dahil sa El Nino ang mga probinsya ng Iloilo at Mindoro kung saan ekta-ektaryang lupain na ang natuyot. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. May dagdag bawas sa presyo ng petrolyo sa unang Martes ng Marso. Batay sa tansya ng Uni-Oil, nakambang tumaas ang presyo ng gasolina ng 50 hanggang 70 centavos per liter. 30 to 50 centavos naman ang inaasahang bawas presyo sa diesel. Ayon sa Department of Energy, ang nakambang rollback sa diesel ay bunsod ng pagtaas ng stock ng krudo sa Amerika. Habang inaasahang taas presyo sa gasolina, epekto raw ng pagpataw ng Russia ng 6-month export ban simula March 1. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.